Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong muli na namang magpapatunay na hindi nasusukat sa ginto ang tunay na kaligayahan? Samahan niyo ako ngayong hapon sa isang paglalakbay na tiyak na kurot sa inyong mga damdamin. Sabi nila, ang tahanan daw ang pinakaligtas na lugar para sa isang bata. Pero paano kung ang mismong pader na dapat sumalag sa panganib, ang siya pa palang magkukulong sa kanila sa impyerno? Paano kung ang yaman na pinaghirapan mo para sa pamilya ay siya ring lason na unti-unting pumapatay sa kaisa-isa mong anak? Huminga po tayo ng malalim. Ito ang kwento ng ama, ng anak, at ng isang katotohanang mas masakit pa sa sugat. Simulan na natin. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paghinto ng itim na luxury car sa tapat ng dambuhalang gate ng Hacienda Dapit hapon. Agad na bumukas ang pinto ng kotse at lumabas si Don Alon Bataluman. Hindi na niya hinintay ang driver na payungan siya. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang mamahaling Amerikana habang bitbit ang isang malaking kahon ng laruan, isang limited edition na robot na matagal nang hinihiling ang kanyang anak na si Mithi. 2 araw na mas maaga ang uwi niya mula sa Singapore. Gusto niyang sorpresahin ang mag-ina niya. Gusto niyang makita ang gulat at tuwa sa mga mata ni Mithi at ang matamis na ngiti ng asawa niyang si Crisanta. Pero pagpasok niya sa main door ng mansyon, sinalubong siya ng nakakabinging katahimikan. Walang sumalubong na mga katulong, walang amoy ng nilulutong hapunan. Walang tumatakbong bata. Ang tanging naririnig lamang ay ang patak ng ulan sa bubong at ang tunog ng sarili niyang mga yapak sa marmol na sahig. Ang bahay ay tila isang museo. Napakaganda, napakalinis, pero napakalungkot. Crisanta, Mithi? Tawag ni Alon. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Walang sumagot. Tiningnan niya ang kanyang relo. 8:00 na ng gabi. Dapat ay gising pa si Mithi. Dapat ay nagbabasa ito ng libro o nanonood ng TV sa sala. Umakyat siya sa second floor. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Mithi. Blanko. Maayos na maayos ang kama. Walang gusot ang mga unan. Ang mga laruan ay nakahanay ng perpekto sa estante. Tila hindi nagalaw ng ilang araw. Kinabahan si Alon. May kung anong kirot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Isang kaba ng ama na nagsasabing may mali. Sobrang mali. Akmang kukunin niya ang kanyang telepono upang tawagan si Crisanta nang makarinig siya ng tunog. Kuskos! Kuskos! Isang mahina at paulit-ulit na tunog. Parang may naglalaba. Parang may kinakaskas ng mariin. Nanggagaling ito sa ilalim. Bumaba si Alon patungo sa basement, kung saan naroon ang silid laundry. Habang papalapit siya, unti-unting humahalo sa hangin ang isang masangsang na amoy. Amoy ng klorina. Amoy ng matapang na pampuruti. Huminto siya sa tapat ng pinto. Bahagyang nakabukas ito at mula sa siwang ay aninag ang malamlam na ilaw sa loob. Ang tunog ng pagkaskas ay mas lalong lumakas, kasabay ng mahinang hikbi na tila pinipigil. Dahan-dahang itinulak ni Alon ang pinto. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mamahaling kahon ng laruan ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga kamay. Blag. Sa gitna ng malamig na sahig ng laundry room, nakaupo ang 7 taong gulang na si Mithi. Hubad ang pangitaas ng bata at nanginginig ang buong katawan. Hawak niya ang isang matigas na brush, iyong ginagamit sa pagkuskos ng makakapal na mantsa sa sahig. Sa harap niya ay may isang timba ng tubig na bumubula sa tindi ng kemikal. Kuskus dito, kuskus doon. Kinukuskus ni Mithi ang sarili niyang mga braso at binti. Ang maputi at makinis niyang balat ay wala na. Palit na ito ng kulay pula, tila lapnos na sa tindi ng pampuruti, at ang ilang bahagi ay nagaagaw na ang dugo at puting sabon. Kailangan malinis, bulong ng bata.
Halos hindi lumalabas ang boses nito. Kailangang matanggal para hindi na sila magalit, para hindi na ako saktan. Mithy? Ang sigaw ni Alon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Kumaripas siya ng takbo at lumuhod sa harap ng anak. Sinubukan niyang agawin ang brush, pero lalong humigpit ang kapit ng bata rito. Ang mga mata ni Mithy ay dilat na dilat, punong-puno ng takot, at tila hindi nakikilala ang sariling ama. Mithy, anak! Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo yan! Garalgal na sigaw ni Alon. Nang mahawakan ni Alon ang balikat ng bata, isang nakakangilong tili ang kumawala sa bibig ni Mithy. Isang tili ng bata na tila kinakatay. Huwag! Tama na po. Masakit na po, Mami. Attorney Brox, huwag na po. Napaatras si Alon. Parang sinaksak ang puso niya ng sanlibong patalim. Sino si Vrox? Bakit tinatawag ng anak niya ang pangalan ng matalik niyang kaibigan at abogado sa gitna ng ganitong paghihirap? Doon lamang napansin ni Alon ang isang bagay sa sahig, isang inkpad, at sa mga braso ni Mithy, sa gitna ng mga sugat na dulot ng pampuruti, ay may mga itim na mantsa ng tinta, mga bakas ng fingerprint na pilit binubura ng bata gamit ang chemical. Nanginginig ang mga kamay ni Alon habang sinusubukang yakapin ang anak. Anak, ako to. Si Papa ito. Ligtas ka na. Bakit? Sinong gumawa nito sa'yo? Pero bago pa makasagot ang bata, biglang bumukas ang pinto sa itaas ng hagdan. Ang liwanag mula sa hallway ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig. Alon? Love? Akala ko ba sa makalawa pa ang balik mo? Isang malambing at malamig na boses ang narinig ni Alon. Doon nakatayo si Crisanta, suot ang kanyang mamahaling silk na pantulog, hawak ang isang baso ng wine, at may bakas ng pekeng gulat sa kanyang magandang mukha. Sa likod niya, nakatayo ang matalik na kaibigan ni Alon, si Attorney Vrox Takip Silim. Tumingin si Alon sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa duguan at nanginginig na anak sa kanyang bisig. Sa sandaling iyon, ang galit na naramdaman ni Alon ay mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Mabilis na bumaba si Crisanta sa hagdan, ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala. Isang ekspresyong kabisado na niya sa harap ng salamin. Agad siyang lumapit at akmang kukunin si Mithy mula sa yakap ni Alon. Diyos ko! Mithy! Anak, ano na namang ginawa mo sa sarili mo? Tili ni Crisanta. Ang boses niya ay puno ng panginginig, parang isang inang madudurog ang puso. Napaatras si Alon, hindi niya binitiwan ang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa asawa, naghahanap ng kasagutan. Crisanta, ano ito? Bakit ganito ang kalagayan ng anak ko? Bakit siya nandito sa basement, hiwalay sa lahat? Nanginginig niyang tanong. Huminga ng malalim si Crisanta at dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Alon, love, hindi ko inaasahan ang pagdating mo, kaya hindi kita naihanda. Mahina niyang sagot. Ilang linggo na ang nakalilipas mula nang magsimulang magbago ang kilos ni Mithy. Madalas siyang matulala, ayaw makihalubilo, at humihingi ng pag-iisa. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng mga tanong na matagal nang tinatakpan. Sabi ng doktor, meron siyang malalang kaso ng OCD at self-harming tendencies. Anong doktor? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bulyaw ni Alon. Dito na sumingit si Attorney Vrox. Lumapit siya ng may kalmado at profesional na aura. Hawak ang isang kulay abong folder. Alon, palamigin mo muna ang ulo mo. Ako ang nagpayo kay Crisanta na huwag muna sabihin sa'yo habang nasa Singapore ka. Ayaw naming madistract ka sa malaking merger. Narito ang mga medical records mula sa psychiatrist ni Mithy. Inabot ni Vrox ang folder. Binuksan ito ni Alon gamit ang nanginginig na kamay. Doon, nakita niya ang mga terminong medical, ang pirma ng isang kilalang doktor, at ang diagnosis, obsessive-compulsive disorder with psychotic features.
Sinasabi rito na si Mithy ay may obsession sa dumi. Paliwanag ni Crisanta habang pilit na hinahawakan ng kamay ni Mithy. Iniisip niya na lagi siyang marumi. Kahit anong bantay namin, nakakatakas siya para magpunta rito at linisin ang sarili niya. Masakit para sa akin, Alon. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog sa pagbabantay sa kanya. Tiningnan ni Alon si Mithy. Ang bata ay nananatiling nakatulala. Walang kibo at parang isang estatwang gawa sa yelo. Bakit hindi siya nagsasalita? Mithy, anak, kausapin mo si Papa. Pagsusumamo ni Alon. Hindi na siya nagsasalita mula noong nakaraang buwan, Alon. Malungkot na sabi ni Vrox. Selective mutism. Dulot daw ng trauma sa pagkamatay ng dati niyang yaya na sobrang malapit sa kanya. Mas mabuti pang dalhin na natin siya sa taas at gamutin ang mga sugat niya. Naguguluhan si Alon. Ang lahat ng ebidensya ay nasa harap niya. Ang medical records, ang testimonya ng asawa, at ang paliwanag ng matalik na kaibigan. Nagsimulang lamunin si Alon ng matinding panunumbat sa sarili. Kasalanan ko ito. Iniwan ko siya. Masyado akong naging abala sa negosyo habang ang anak ko ay unti-unting nawawala sa katinuan. Binuhat ni Alon ang anak. Ako na ang magdadala sa kanya sa kwarto. Tatawag ako ng sarili nating espesyalista bukas. Saglit na nagkatinginan sina Crisanta at Vrox. Isang mabilis na sulyap na puno ng kahulugan, ngunit hindi ito napansin ni Alon. Pagdating sa kwarto, maingat na inihiga ni Alon si Mithy. Kumuha siya ng malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga sugat ng bata. Habang ginagawa ito, nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na katawan ni Mithy. Nang akmang tatayo si Alon para kumuha ng gamot, naramdaman niya ang paghatak ng bata sa kanyang laylayan ng vest. Lumingon si Alon. Si Mithy, gamit ang huling lakas, ay mabilis na may isiningit na gusot na papel sa bulsa ni Alon. Pagkatapos noon, agad na ipinikit ng bata ang kanyang mga mata at nagkunwaring tulog nang pumasok si Crisanta sa silid. Alon, magpahinga ka na rin. Ako na ang bahala rito. Bulong ni Crisanta habang hinahaplos ang likod ni Alon. Tumango si Alon, ngunit ang isip niya ay nasa papel na nasa loob ng kanyang bulsa. Paglabas niya ng kwarto at pagpasok sa kanyang sariling opisina, mabilis niyang nilabas ang papel at binuklat ito. Huminto ang tibok ng puso ni Alon. Hindi ito sulat. Ito ay isang drawing. Isang drawing ng isang maliit na bata na nakakulong sa loob ng isang itim na kahon. At sa labas ng kahon, may isang dambuhalang halimaw na may mahabang buhok at matutulis na kuko. Ang hitsura ay kahawig na kahawig ni Crisanta. At sa ilalim ng drawing, may nakasulat na 3 salitang tila isinulat gamit ang nanginginig na kamay. Papa, tulungan mo ako. Hindi nakatulog si Alon sa buong magdamag. Ang drawing ni Mithy ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang huling tiwala kay Crisanta. Alam niyang hindi niya maaaring direktang harapin ang asawa. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng mga mata sa loob ng bahay na hindi kontrolado ni Crisanta. Kinabukasan, sa ilalim ng pagpapanggap na kailangan ni Mithy ng specialized care, ipinasok ni Alon sa mansyon si Hira Sinag. Siya si Binibining Hira, pakilala ni Alon kay Crisanta sa harap ng hapagkainan. Isang certified child psychologist at private nurse. Siya ang tututok kay Mithy 24/7 para hindi na tayo mahirapan. Tiningnan ni Crisanta si Hira mula ulo hanggang paa. Si Hira ay isang babaeng may maamong mukha, ngunit may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Hindi ba't sapat na ang mga katulong natin, Alon? Malamig na tanong ni Crisanta. Sabi mo nga, hindi ka na nakakatulog, love. Hayaan nating ang eksperto ang gumawa nito. Sagot ni Alon nang may pilit na ngiti. Nang maiwan si Hira at Crisanta sa sala, lumapit ang senyora sa bagong nurse. Ang boses nito ay parang bulong ng ahas. Makinig ka, Hira. Sa bahay na ito, ako ang batas. Ang trabaho mo lang
ay pakainin at painumin ng gamot ang bata. Huwag mo siyang hahayaang lumabas ng kwarto. At higit sa lahat, huwag mo siyang hahayaang humawak ng kahit anong panulat o papel. Naiintindihan mo? Opo, senyora. Sagot ni Hira ng may pagyuko. Ngunit sa loob niya ay lalong tumibay ang kutob na may itinatago ang babaeng ito. Sa unang araw pa lang ni Hira, ramdam na niya ang bigat ng hangin sa hacienda dapit hapon. Nang pumasok siya sa kwarto ni Mithi, nakita niya ang bata na nakaupo sa sulok, nakatitig sa bintana. Mithi, ako si Ate Hira. Malambing niyang sabi, hindi gumalaw ang bata. Pero napansin ni Hira ang isang bagay. Laging nakatago ang mga kamay ni Mithi sa ilalim ng kanyang hita. Nang subukan ni Hirang lapitan ito para tingnan ang mga sugat, mabilis na lumayo ang bata at nanginginig na umiling. Huwag kang matakot. Nandito ako para tulungan ka. Bulong ni Hira. Gabi na. Ang buong mansyon ay balot na ng kadiliman. Si Hira, na dapat ay natutulog na sa katabing silid, ay nananatiling gising. Nakabukas ng bahagya ang kanyang pinto upang makita ang hallway. 12:00 ng hating gabi. Nakarinig siya ng marahang mga yapak. Sumilip si Hira. Nakita niya si Crisanta na naglalakad sa pasilyo. Suot ang isang itim na robe. Ngunit ang nakakapagtaka ay ang bitbit nito. Isang maliit na case na gawa sa metal at isang bote ng itim na likido. Pumasok si Crisanta sa kwarto ni Mithi. Dahan-dahang sumunod si Hira. Sumilip siya sa siwang ng pinto ng bata. Ang nakita niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Hindi pinatutulog ni Crisanta ang bata. Sa halip, hinawakan niya ng marahas ang maliit na kamay ni Mithi. Kinuha ni Crisanta ang isang mahabang karayom mula sa case at isinawsaw ito sa itim na tinta. Huwag kang malikot, Mithi. Banta ni Crisanta habang ang mukha ay walang bakas ng awa. Kailangan nating ayusin ang mga pirma mo. Kung hindi, alam mo kung anong mangyayari. Ibabalik kita sa madilim na bodega. Nakita ni Hira ang mga luha ni Mithi na tahimik na dumadaloy sa pisngi nito habang ang bata ay pilit na hindi humihikbi dahil sa takot. Itinusok ni Crisanta ang karayom sa dulo ng daliri ng bata para kumuha ng mas malinaw na fingerprint pattern na itatatak sa isang tumpok ng mga legal na dokumento. Napatakip ng bibig si Hira. Hindi lang pala ba o hantesak ang nangyayari rito. Isang malaking krimen ng pagnanakaw, ng pagkakakilanlan at kayamanan ang nagaganap sa gitna ng gabi. Ngunit sa kanyang pagkabigla, bahagyang tumunog ang pinto na kanyang sinasandalan. Kriyak! Huminto si Crisanta. Dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ng pinto. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. Sino yan? Mabilis na bumitaw si Hira sa pinto at pilit na kinalma ang kanyang naghuhumiyaw na dibdib. Kinuha niya ang isang baso ng tubig sa maliit na mesa sa hallway bago tuluyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Mithi. Lumabas si Crisanta. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng marmol. Ang mga mata ay tila sumusuri sa bawat galaw ni Hira. Bakit gising ka pa? Tanong ni Crisanta. Ang boses niya ay parang talim ng kutsilyo. Pasensya na po, senyora. Sagot ni Hira habang nakayuko. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nauuhaw lang po ako. At naisip ko ring tingnan si Mithi kung kailangan na niya ng kanyang midnight dosage ng vitamins. Tinitigan siya ni Crisanta ng matagal. Parang sinusukat nito kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkalipas ng ilang sandali, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng senyora. Masyado kang masipag, Hira. Pero tandaan mo ang sinabi ko. Bawal siyang istorbohin sa gabi. Matulog ka na. Huwag mong hayaang maubos ang pasensya ko. Tumango si Hira at mabilis na naglakad palayo. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang kwarto, pumasok siya sa isang madilim na sulok ng balcony na katapat ng opisina ni Donalon sa kabilang wing. Mula roon, nakita niya ang isang anino
na pumasok sa kwarto ni Mithy mula sa gilid na pinto. Ang secret passage na para sa mga katulong. Si Attorney Brox iyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Hira. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Alam niyang ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang bumalik sa pasilyo. Hindi suot ang kanyang tsinelas para walang tunog ang kanyang mga yapak. Sumilip muli siya sa siwang ng pinto. Sa loob, nakita niya si Brox na nakaupo sa tabi ni Mithy. Hawak ng abogado ang isang tumpok ng mga papeles. Ito na ang huling batch, Crisanta, bulong ni Brox. Kapag natatakan na ito ng fingerprints ng bata, ang lahat ng shares ni Alon sa Oceana Tagumpay ay malilipat na sa trust fund na tayo ang may control. Wala nang magagawa ang asawa mo. Bilisan mo na, sagot ni Crisanta. Masyado nang nagiging mausisa si Alon. Kailangan nating matapos ito bago niya ma-realize na hindi lang sakit sa isip ang meron ng anak niya. Nakita ni Hira sa kamera ng kanyang cellphone ang lahat. Kitang-kita kung paano pinipilit ni Brox na idikit ang nagdurugong daliri ni Mithy sa mga dokumento. Ang bata ay walang kalaban-laban. Nakapikit ang mga mata habang umaagos ang luha. Tila tanggap na ang kanyang malupit na tadhana. Click! Nakalimutan ni Hira na is-silent ang shutter sound ng kanyang luma at munting telepono. Ang maliit na tunog na yon ay parang pagsabog ng bomba sa loob ng tahimik na kwarto. Sino yan? Sigaw ni Brox. Tumakbo si Hira. Tumakbo siya ng buong lakas patungo sa kanyang kwarto. Ang tanging nasa isip ay itago ang cellphone sa loob ng gabi-gabing yakap ni Mithy. Ang kanyang paboritong teddy bear. Ngunit bago pa siya makarating sa kanyang pinto, isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at marahas siyang isinalya sa pader. Aray! Napasigaw si Hira sa sakit. Nasa harap niya si Attorney Brox. Ang kanyang mga mata na dati ay mukhang kagalang-galang, ngayon ay puno na ng kadiliman at kasamaan. Sa likod niya, dahan-dahang naglalakad si Crisanta. May hawak na gunting na ginamit nila kanina sa pagbukas ng mga ink pads. Masyado kang pakialamera, nurse. Bulong ni Brox habang dinidiinan ang pagkakasakal sa leeg ni Hira. Akala mo ba hindi namin alam na pinadala ka rito ni Alon para manmanan kami? Iisusumbong ko kayo. Hirap na sabi ni Hira. Mga hayop kayo. Tumawa ng malakas si Crisanta. Isang tawang nakakakilabot. Isusumbong? Kanino? Sa pulis? O sa asawa ko na malapit na naming ipakulong dahil sa mga dokumentong to? Kunin mo ang cellphone niya. Utos ni Crisanta. Kinapkapan ni Brox si Hira pero wala silang nakuha. Nagawang ihulog ni Hira ang cellphone sa loob ng labahan bago siya tuluyang nahuli. Nasaan ang cellphone? Sigaw ni Brox sabay sampal kay Hira. Sabihin mo kung ayaw mong dito ka na malibing sa hasyenda. Ngumiti si Hira sa gitna ng sakit at dugo sa kanyang labi. Huli na kayo. Alam na ng langit ang ginagawa niyo. Dalhin mo yan sa bodega sa basement. Utos ni Crisanta. At tawagan mo ang mga tao natin. Siguraduhin mong walang makakakita sa pagkawala niya bukas. Pagising ni Alon ng umagang iyon, sinalubong siya ng isang balitang tila isang malamig na buhos ng tubig. Wala na si Hira, love. Bungad ni Crisanta habang nagkakape sa garden. Ang boses niya ay kalmado. Walang bakas ng kaba. Nagnakaw siya. Nawawala ang mga alahasas ko sa vault at ang ilang cash sa opisina mo. Tumakas siya kagabi habang natutulog tayong lahat. Napatigil si Alon sa pag-inom ng kape. Tinitigan niya si Crisanta. Nagnakaw, imposible. Maayos ang background check na ginawa ko sa kanya. Mapanlin lang ang mga tao ngayon, Alon. Dagdag ni Attorney Brox, nakakapasok lang sa silid. Nagpadala na ako ng report sa mga autoridad. Nakita rin ng security guard na lumabas siya ng gate na may daladalang malaking bag. Hindi sumagot si Elon. Pinigil niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang nagsisinungaling sila. Ang drawing ni Mithy na nakatago sa kanyang bulsa ang nagpapatunay na may mas malalim na nangyayari sa loob ng hasyenda dapit hapon.
Nagkunwari si Alon na naniniwala. Sige, hayaan niyo na ang pulis na gumawa ng trabaho nila. Pupunta lang ako sa kwarto ni Mithy para tingnan ng bata. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya si Mithy na nakatulala sa kisame. Ang mga mata ng bata ay parang wala ng buhay. Pero nang makita nito si Alon, bahagyang kumislap ang takot sa kanyang mga mata. Mabilis na itinuro ni Mithy ang kanyang paboritong teddy bear na nasa dulo ng kama. Nagtaka si Alon. Nilapitan niya ang laruan at hinawakan ito. May matigas na bagay sa loob ng tahi sa likod nito. Mabilis na kinuha ni Alon ang isang pocket knife at maingat na binuksan ang tahi. Isang cellphone. Ang cellphone ni Hira. Mabilis na binuksan ni Alon ang gallery. Halos huminto ang paghinga niya nang makita ang mga video. Kitang-kita ang pananakit ni Crisanta kay Mithy. Kitang-kita ang pag-ipit ng mga daliri ng anak niya sa mga dokumento. Ngunit ang huling video ang nagpaguho sa mundo ni Alon. Sa video, narinig ang boses ni Vrox habang kinakausap ang umiiyak na si Hira bago ito kaladkarin palayo. Akala ba ni Alon kaibigan talaga ako? Akala ba niya sapat na ang maging attorney sa tabi niya? Tumawa si Vrox sa video. Hindi niya alam. Ako ang anak sa labas na itinapon ng tatay niya sa lansangan habang siya ay namumuhay sa luho. Ngayong gabi, Alon Bataluman, mawawala sa iyo ang lahat. Ginamit ko na ang fingerprints ng anak mo para pirmahan ang lahat ng dokumentong magpapatunay na ikaw ang mastermind sa bilyon-bilyong tax evasion at fraud sa kumpanya. Ikaw ang mabubulok sa kulungan at ako ang kukuha sa trono mo. Nabitawan ni Alon ang cellphone, ang lalaking itinuturing niyang kapatid, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. At kumpanya ay ang mismong taong gustong pumatay sa kanya mula sa loob. Biglang bumukas ng marahasang pinto ng kwarto. Hindi si Crisanta, hindi rin si Vrox. Pumasok ang 6 na armadong pulis. Kasunod nila si Crisanta na humahagulgol. Isang acting na pang-Oscar ang galing. Siya ang gumawa niyan sa anak ko. Turo ni Crisanta kay Alon habang nakaturo sa mga sugat ni Mithy. Matagal na niyang sinasaktan si Mithy kapag wala ako. At ngayon, natuklasan ko pang nagnanakaw siya sa sarili niyang kumpanya. Don Alon Bataluman, sabi ng hepe ng pulis, "You are under arrest for child abuse, serious physical injuries and grand fraud." May hawak kaming warrant na nilagdaan base sa mga ebidensyang isinumite ni Attorney Vrox, takip silim. Tumingin si Alon kay Vrox na nakatayo sa likuran ng mga pulis. Nakita niya ang isang manipis at demonyong ngiti sa mga labi nito. "Ligtas na ang anak mo sa amin, Alon." Bulong ni Vrox na sapat lang para marinig niya. "Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang imperyo mo at ang asawa mo." Habang pinoposasan si Alon sa harap ng kanyang umiiyak na anak, isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong luluhod kayo sa harap ko bago matapos ang gabing ito. Ang lamig ng semento sa loob ng selda ay hindi kasintindi ng lamig na nararamdaman ni Alon sa kanyang puso. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumutulong gripo ay tila tunog ng orasan na bumibilang sa kanyang nalalabing oras. Dito, sa gitna ng katahimikan at amoy ng kalawang, dinalaw si Alon ng mga alaala. Naalala niya ang mga gabing umuuwi siyang pagod mula sa kumpanya. Tatakbo si Mithy sa kanya, bitbit ang isang drawing, gustong magpakwento. Pero ano ang laging sagot niya? "Mamaya na, Mithy. Busy si Papa. May meeting pa ako." Naalala niya ang mga mata ng kanyang yumaong asawa. Ang huling bilin nito, "Alagaan mo ang anak natin, Alon. Siya ang tanging kayamanan na hinding-hindi ka iiwan." Napahikbi si Alon. Ngayon lang niya na-realize na ang lahat ng bilyon sa kanyang bank account ay walang silbi kung ang sarili niyang anak ay nagdurusa sa kamay ng mga demonyo. Ang kanyang fatal flaw, ang labis na tiwala sa pera at sa mga taong akala niya ay tapat sa kanya, ang siyang naging mitya ng kanyang pagbagsak. Biglang tumunog ang bakal na pinto. Bumukas ang rehas
at pumasok ang isang lalaking pamilyarang tindig. Si Attorney Vrox. Hindi na ito suot ang kanyang kagalang-galang na suit. Suot na niya ngayon ang mamahaling relo ni Alon at ang sing-sing na pagmamay-ari ng pamilya Bataluman. Bagay ba sa akin, kuya? Tanong ni Vrox habang pinagmamasdan ng sing-sing sa kanyang daliri. Anong tawag mo sa akin? Galit na tanong ni Alon habang pilit na tumatayo. Tumawa si Vrox, isang tawang puno ng pait. Kuya, dahil iyon naman ang totoo, di ba? Ang tatay mong si Don Victorino, bago niya pakasalan ang nanay mong mayaman, may iniwan muna siyang isang mahirap na babae sa kalsada. Ang babaeng iyon ay ang nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Alon. Hindi! Hindi totoo yan. Totoo yan, di mo? Yan on, naging totoo yan. Alon, namatay ang nanay ko sa gutom habang ikaw ay nag-aaral sa ibang bansa. Namuhay ako sa dilim habang ikaw ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Sigaw ni Vrox. Kaya huwag kang magtaka kung bakit ko ito ginagawa. Hindi lang ito tungkol sa pera. Gusto kong makita kang walang-wala. Gusto kong maramdaman mo ang pakiramdam ng itapon at kalimutan. Gawin mo na ang lahat sa akin, Vrox, pero maawa ka sa bata. Si Mithi ay walang kinalaman dito. Pagsusumamo ni Alon. Huli na ang lahat, Alon. Malamig na sabi ni Vrox. Habang narito ka, inaayos na ni Crisanta ang pag-alis nila ni Mithi patungong Switzerland. Doon, ilalagay nila ang bata sa isang special facility, isang lugar na walang makakahanap sa kanya habang buhay. At si Hira, ang magiting mong nurse, sabihin na lang natin na hindi na siya makakapagsalita kailanman. Vrox! Huwag! Vrox! Sigaw ni Alon habang hinahawakan ng rehas. Ngunit tinalikuran na siya ni Vrox. Paalam, Alon. Mabulok ka sa seldang ito. Kasama ang lahat ng pagsisisi mo. Nang makaalis si Vrox, muling binalot ng dilim ang selda. Pero sa gitna ng desperasyon, may isang lumang boses na narinig si Alon mula sa kabilang selda. Isang lalaking matanda, marungis, pero may matalas na mga mata. Kung gusto mong makalabas dito, kailangan mong itigil ang pag-iyak, sabi ng matanda. Ang mga Bataluman ay hindi sumusuko sa gitna ng bagyo. Alon, tandaan mo ang kahulugan ng pangalan mo. Ang alon ay maaring mabasag sa pampang, pero lagi itong bumabalik ng mas malakas. Napatingin si Alon sa matanda. May kung anong alab ang muling nagliyab sa kanyang mga mata. Sa isang madilim at maalikabok na bodega sa dulo ng hasyenda, unti-unting nagkamalay si Hira. Masakit ang kanyang ulo at mahapdi ang mga galos sa kanyang braso. Nakagapos ang kanyang mga kamay sa isang kalawanging tubo. Gising na ang nurse. Narinig niyang tawa ng isang lalaki. Isa ito sa mga tauhan ni Vrox na binabayaran upang maging security sa mansyon. Sayang ka, miss. Maganda ka pa naman. Pero maling tao ang kinalaban mo. Hindi sumagot si Hira. Tiningnan niya ang paligid. Sa kabila ng takot, nananatiling matalas ang kanyang isip. Sa tabi ng kanyang paa, nakita niya ang isang basag na bote ng asido. Isang chemical na ginagamit sa paglilinis ng pool. Kung kaya nitong tunawin ang dumi, kaya rin nitong putulin ang lubid na ito. Sa isip niya, dahan-dahan, kahit hapdi ang inabot ng kanyang balat, idinikit ni Hira ang lubid sa tumutulong asido mula sa basag na bote. Habang ginagawa ito, pilit niyang kinausap ang gwardiya upang madistract ito. Alam niyo ba na hindi kayo babayaran ni Vrox? Mahinang sabi ni Hira. Kapag nakuha na niya ang lahat, kayo ang isusunod niya. Saksi kayo sa lahat ng ginawa niya kay Mithi. Sa tingin niyo ba hahayaan niya kayong mabuhay? Napatigil ang lalaki sa paghihit ng sigarilyo. Anong pinagsasabi mo? Abogado siya. Alam niya kung paano maglinis ng bakas. At ang mga bakas na yon ay kayo. Habang nag-aalinlangan ng gwardiya, naramdaman ni Hira ang pagluwag ng lubid. Sa isang iglap, gamit ang lahat ng kanyang lakas, tinipa niya ang mesa kung saan naroon ang mabigat na flashlight at mabilis na kinalas ang kanyang mga kamay.
Bago pa makahuma ang lalaki, hinampas siya ni Hira ng isang bakal na tubo sa binti at kumaripas ng takbo palabas ng bodega patungo sa ulan. Samantala, sa loob ng selda, hindi sukat akalain ni Alon na darating ang kanyang pag-asa sa anyo ng isang matandang kaaway. "Don Alon, may bisita ka," sabi ng gwardiya. Lumingon si Alon at nakita niya si Don Severino, ang pinakamalaking karibal niya sa negosyo. "Severino, anong ginagawa mo rito? Para pagtawanan ako?" Asik ni Alon. "Narito ako dahil sa babaeng ito," sagot ni Severino. Sa likod niya lumitaw si Hira, basang-basa, sugatan, pero may mga matang nagniningning sa galit at determinasyon. "Hira!" Bulalas ni Alon. "Don Alon, nagawa kong i-upload ang backup ng video sa cloud bago nila ako nakuha," hingal na sabi ni Hira. "Ipinakita ko ito kay Don Severino. Alam kong magkaribal kayo, pero alam ko ring may prinsipyo siya pagdating sa proteksyon ng mga bata." Inabot ni Severino ang isang pirmadong dokumento sa opisyal ng kulungan. "The evidence is undeniable, Alon. Niloko ka ng sarili mong abogado. Ginamit ko ang connection ko sa Department of Justice para ipatigil ang pag-alis ng asawa mo patungong Switzerland. You are free to go. For now. Pero utang mo sa akin ito." Hindi na nag-aksaya ng oras si Alon. Paglabas ng presinto, sinalubong siya ng 3 itim na sasakyan. Hindi ito mga pulis. Sila ang mga dating elite security ni Alon. Mga taong tinanggal ni Crisanta nung wala si Alon na tinipon muli ni Hira sa tulong ng kumpanya ni Severino. "Don Alon, handa na po ang lahat," sabi ng kanyang dating chief security. Nasa hacienda dapit-tapon silang lahat. Nagdiriwang sila ng tagumpay. Tumingin si Alon kay Hira. "Salamat, Hira, pero dito ka na lang. Delikado ang susunod na mangyayari." Di umiling si Hira. "Kasama mo ako, Don Alon. Nangako ako kay Mithi na hindi ko siya iiwan. At ang sinag ay hindi nawawala hanggat may dilim na dapat puksain." Sumakay si Alon sa sasakyan. Ang kanyang mukha ay parang bakal na pinatigas ng apoy. Ihanda ang mga armas. Walang lalabas ng hacienda dapit hapon na hindi nakaposas. Ang ulan ay lalong lumakas, tila nakikiramay sa nagbabadyang unos. Sa tapat ng dambuhalang gate ng hacienda, huminto ang mga sasakyan. Bumaba si Alon, bit-bit ang isang itim na payong, ngunit hinayaan niyang mahulog ito sa putikan. Ang kidlat ay gumuhit sa langit, nagbibigay ng liwanag sa kanyang galit na mukha. "Vrox, Crisanta," bulong ni Alon habang nakatingin sa nagliliwanag na mansyon. "Tapos na ang oras ng paglalaro niyo." Nagkikinang ang buong sala ng hacienda dapit hapon sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier. May tugtog ng violin, may mamahaling alak, at naroon ang mga kilalang tao sa lipunan. Inorganisa ni Crisanta ang gabing ito bilang isang charity gala para sa mga batang may mental health issues. Isang perpektong balat kayo para sa kanyang pag-alis kasama si Mithi. Nakatayo si Crisanta sa gitna ng entablado. Suot ang isang gintong gown na tila isang reyna. Sa tabi niya, nakaupo sa isang wheelchair si Mithi. Ang bata ay nakasuot ng puting suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kibo, malayo ang tingin, at halatang pinainom ng gamot para manatiling tahimik. "Salamat sa inyong pagdating." Simula ni Crisanta, ang boses niya ay puno ng pekeng tamis. "Gaya ng alam nyo, ang aking anak na si Mithi ay dadaan sa isang mahabang gamutan sa Switzerland. Napakahirap para sa akin bilang isang ina, lalo na't ang kanyang ama ay huminto siya at nagkunwaring nagpunas ng luha. Lalo na't ang kanyang ama ay nahaharap sa malalaking kaso. Pero tiniyak ko na bago kami umalis, ang lahat ng yaman ng pamilya Bataluman ay mapupunta sa isang pundasyon para sa mga bata." Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Attorney Vrox, nakasandal sa pader habang hawak ang isang baso ng champagne. Ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay.
Hawak na niya ang mga pirmadong dokumento. Bukas, pag-alis ni na Crisanta, siya na ang tatayong bagong CEO ng kumpanya. Ngunit biglang namatay ang mga ilaw. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Maya-maya pa, ang malaking LED screen sa likod ni Crisanta ay biglang nagliwanag. Pero hindi ito ang slides ng charity work na inaasahan ng lahat. Ang bumungad sa screen ay isang madilim na kwarto. Nakita ng lahat ang mukha ni Crisanta, hindi ang mukha ng isang mapagmahal na ina, kundi ang mukha ng isang demonyo. Kitang-kita sa video kung paano niya sinampal ang umiiyak na si Mithi. Narinig ng buong sala ang kanyang boses. Huwag kang malikot. Itatak mo ang daliri mo rito kung ayaw mong mabulok sa bodega. Nagkaroon ng bulungan. Ang mga bisita ay napasinghap sa takot at pandidiri. Ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Crisanta. Ang kanyang boses ay pumiyok sa takot. Ngunit hindi tumigil ang video. Sumunod na lumitaw si Attorney Brox. Kitang-kita ang pakikipagtalik nila ni Crisanta sa mismong opisina ni Alon at ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpatay kay Alon sa loob ng kulungan at ang pagtatapon kay Mithi sa isang facility sa ibang bansa. Sabi ko patayin niyo yan, pagwawala ni Crisanta habang sinusubukang sirain ang screen. Bakit Crisanta? Ayaw mo bang makita nila ang tunay mong galing sa pag-arte? Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa main entrance. Ang dambuhalang pinto ay bumukas ng marahas at doon, sa ilalim ng liwanag ng kidlat mula sa labas, nakatayo si Don Alon Bataluman. Kasunod niya ang kanyang mga armadong security at si Hira Sinag. Alon, bulalas ni Brox, nabitawan niya ang baso ng champagne na nabasag sa sahig. Paano ka? Nakalabas ka? Masyado mong minaliit ang mga taong tinapakan mo, Brox, sabi ni Alon habang dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Ang bawat yapak niya ay tila hatol ng kamatayan. Akala mo ba matatapos mo ang lahat sa isang gabi? Wala kayong ebidensya. Fake ang video na yan, sigaw ni Crisanta. Pilit pa rin kumakapit sa kanyang maskara kahit huli na ang lahat. Fake? Lumapit si Hira at itinuro ang mga sugat sa kamay ni Mithi. Tingnan niyo ang kamay ng batang ito. Tingnan niyo ang mga paso at lapnos mula sa pampuruting ipinilit niyo sa kanya para lang mabura ang mga fingerprints na ninakaw niyo. Dinaluhong ni Alon ang entablado. Agad niyang binuhat si Mithi mula sa wheelchair. Nang maramdaman ng bata ang bisig ng kanyang ama, doon lamang ito nagsimulang umiyak ng malakas. Isang iyak na puno ng sakit na kinimkim ng napakahabang panahon. Ligtas ka na, anak. Nandito na si Papa. Bulong ni Alon habang hinahalikan ang noo ng anak. Huli na kayo, sabi ng Chief Security ni Alon habang pinalilibutan ang mga exits. Paparating na ang mga autoridad kasama ang bagong warrant para sa inyong dalawa. Sa gitna ng desperasyon, nakita ni Brox ang isang baril na nakatago sa ilalim ng lamesa ng DJ malapit sa kanya. Isang baril na inihanda niya para sa security kung sakaling magkagulo. Mabilis niya itong hinablot. Bang! Isang putok ang bumasag sa kaguluhan. Tumama ang bala sa isang chandelier na bumagsak sa gitna ng sala. Dahilan upang magtakbuhan ang mga bisita sa takot. Hinila ni Brox si Crisanta at ginawang panangga. Habang ang baril ay itinutok niya ng direkta sa ulo ni Alon, nakasalukuyang yakap-yakap ang anak. Walang gagalaw, sigaw ni Brox. Ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na nasukol. Alon, bitawan mo ang bata at ibigay mo sa akin ang susi ng vault. Kung hindi, isasama ko ang anak mo sa impyerno. Nanlamig si Alon pero hindi siya gumalaw. Hinigpitan niya ang yakap kay Mithi. Sa sandaling iyon, ang takot para sa sariling buhay ay wala na. Ang tanging mahalaga ay ang maliit na katawang nakakapit sa kanyang leeg. Brox, itigil mo na ito, mahinahong sabi ni Alon, bagamat ang kanyang boses ay puno ng puot. Wala ka nang matatakbuhan. Meron pa, tawa ni Brox habang nanginginig ang kamay na may hawak na baril.
Kapag namatay ka, Alon, tapos na ang lahat. Ikinasa ni Vrox ang baril. Sa isang segundo, ang lahat ay tila tumigil. Ang ulan, ang yak ni Mithy, ang takot ni Crisanta, ang lahat ay naglaho sa tunog ng pagkasa ng gatilyo. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ni Mithy sa aking dibdib. Ang maliit niyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa aking leeg. Nanginginig, basang-basa ng luha at ulan. Sa harap ko, ang dulo ng baril ni Vrox ay parang isang madilim na lagusan patungo sa kamatayan. Bitawan mo ang bata, Alon. Sigaw ni Vrox. Ang kanyang boses ay garalgal na, puno ng desperasyon ng isang taong alam na wala na siyang kawala. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling ito, hindi ko na naramdaman ang takot. Ang tanging naroon ay ang isang malinaw na katotohanan. Ang lahat ng kumpanyang itinayo ko, ang lahat ng bilyon sa bangko, ay walang kwenta kumpara sa buhay na yakap-yakap ko ngayon. Gawin mo na, Vrox. Mahinahon kong sabi. Nanlaki ang mga mata niya. Iputok mo ang baril pero tandaan mo ito. Hinding-hindi ko bibitawan ang anak ko. Kung kailangang mamatay ako para protektahan siya mula sa'yo, gagawin ko. Alon, wag! Sigaw ni Hira mula sa gilid. Pero pinigilan siya ng isa sa mga tauhan ni Vrox. Akala mo ba bayani ka? Tawa ni Vrox pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ikaw ang dahilan kung bakit nagdusa ang nanay ko. Ikaw ang may utang sa akin. Patawad, Vrox, sabi ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na awa sa kanya. Patawad kung naging biktima ka rin ng pagkakamali ng ating ama. Pero ang pananakit sa isang inosenteng bata, iyan ang hinding-hindi ko mapapatawad. Ang yaman na ninakaw mo, sige, kunin mo na lahat. Pero ang anak ko, hinding-hindi mo siya makukuha. Tumalikod ako kay Vrox. Ipinatalikod ko ang aking sarili upang magsilbing kalasag ni Mithy. Iniyakap ko ang aking buong katawan sa bata. Hinihintay ang pagbaon ng bala sa aking likuran. Mithy, ipikit mo ang iyong mga mata, anak. Mahal na mahal ka ni Papa. Bulong ko. Kasalo ng putok ng baril ang isang matinis na tili. Pero hindi ako ang tinamaan. Sa isang iglap, bago pa makakalabit ni Vrox ang gatilyo, mabilis na hinablot ni Hira ang isang dambuhalang crystal vase sa gilid at ibinato ito ng buong lakas kay Vrox. Tumama ito sa kanyang kamay dahilan upang tumama ang bala sa kisame. Kasabay nito ang pagpasok ng mga SWAT team. Police! Please! Drop your weapon! Hands in the air! Nagkagulo ang lahat. Sinubukan ni Crisanta na tumakas sa back exit, pero agad siyang hinarang ng mga pulis. Si Vrox naman ay mabilis na dinapa at pinusasan habang ang kanyang mukha ay nakasubsob sa malamig na sahig ng mansyong pangarap niyang makuha. Hindi pa tapos ito. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Vrox habang kinakaladkad palayo. Bataluman din ako. Akin ang hasyenda dapit hapon. Hindi ko na siya pinakinggan. Dahan-dahan kong ibinaba si Mithy sa sahig. Ang bata ay nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawawalan ng takot at napapalitan ng isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita sa kanya. Pag-asa. Hinawakan ni Mithy ang aking pisngi gamit ang kanyang maliit at sugatang kamay. Ang mga bakas ng tinta at pampuruti ay naroon pa rin, isang malupit na paalala ng kanyang pinagdaanan. Papa, napatigil ang lahat. Maging si Hira na papunta sa amin ay napatigil din. Ang boses ay mahina, parang isang kaluskos ng dahon, parang isang bulong ng hangin. Pero para sa akin, iyon ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Papa, sa sakit. Papa, masakit. Humagulgol ako ng yak. Niyakap ko si Mithy ng napakahigpit. Alam ko, anak. Alam ko. Patawad kong hinayaan ni Papa na masaktan ka. Pero pangako, hinding-hindi na muling mangyayari ito. Tapos na ang lahat, Mithy. Ligtas na tayo.
Tumingala ako at nakita ko si Hira na nakatayo sa aming tabi. May luha rin sa kanyang mga mata. Inabot ko ang kanyang kamay at pinisil ito bilang pasasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na kaming dalawa ng anak ko ngayon. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang dilim ng hasyenda dapit hapon ay dahan-dahang binabasag ng unang sinag ng bukang liwayway. 6 na buwan ang lumipas. Ang hasyenda dapit hapon, ang mansyong naging saksi sa kasakiman at sakit ay naibenta na. Ang Oceana Tagumpay, ang dambuhalang kumpanya, ay ipinamahala na ni Alon sa isang board of directors. Sina Crisanta at Vrox ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa attempted murder, child abuse, at corporate fraud. Pero ang kwento natin ay hindi nagtatapos sa rehas ng kulungan. Nagtatapos ito sa ilalim ng bughaw na langit at sa dalampasigan ng isang maliit at tahimik na probinsya sa Palawan. Dito, sa isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, malayo sa ingay ng syudad, nagsimulang muli ang mag-ama. Nakaupo si Alon sa buhanginan. Pinapanood si Mithi na naglalaro sa tabi ng dagat. Ang bata, na ngayon ay masiglana at palangiti, ay abala sa pagguhit sa buhangin gamit ang isang patpat. Hindi na niya itinatago ang kanyang mga kamay. Bagamat mayroon pa ring mga peklat para kay Alon, ang mga markang yon ay simbolo ng kanilang katatagan. "Papa, tingnan mo," sigaw ni Mithi. Tinuturo ang kanyang iginuhit. Lumapit si Alon. Iginuhit ni Mithi ang 3 tao na magkakahawak kamay. Isang malaking lalaki, isang maliit na bata, at isang babae na may mahabang buhok at matamis ng ngiti. "Sino-sino yan, anak?" tanong ni Alon. "Si Papa, si Mithi, at si Ate Hira," sagot ng bata. Napangiti si Alon. Mula sa bintana ng bahay lumabas si Hira. May dalang isang pitsil ng malamig na buko juice. Hindi na siya nurse. Siya na ngayon ang guro ni Mithi sa homeschooling, ang kalaro, at ang liwanag na unti-unting nagpapagaling sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. "Mukhang may paborito na si Mithi biro ni Hira habang umuupo sa tabi ni Alon. "Paano naman kasi mas magaling ka raw magkwento kaysa sa akin?" sagot ni Alon at sabay silang nagtawanan. Tumingin si Alon sa malawak na karagatan. Dito niya nahanap ang kapayapaan na hindi maibigay ng kahit anong yaman. Na-realize niya na ang tunay na halaga ng isang ama ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang imperyo, kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal at sa oras na inilalaan niya para sa kanyang anak. "Salamat, Hira," bulong ni Alon. "Salamat sa pagbabalik sa amin ng aming buhay." "Huwag kang magpasalamat sa akin, Alon," sagot ni Hira habang nakatingin kay Mithi na masayang tumatakbo. "Magpasalamat ka sa sarili mo dahil pinili mong maging isang ama bago ka naging isang bilyonaryo." Niyakap ni Alon si Hira, isang yakap na puno ng pasasalamat, respeto, at isang bagong pag-asa para sa hinaharap. Sa paglubog ng araw, ang tatlo ay nanatili sa dalampasigan, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit, isang perpektong pagtatapos sa isang madilim na kabanata, at isang napakagandang simula para sa isang bago. At dito po nagtatapos ang kwento ni Don Alon, ni Mithi, at ng kanilang pagbangon mula sa isang madilim na bangungot. Isang kwentong nagpapaalala sa ating lahat, lalo na sa mga magulang na abala sa paghahanap buhay. Ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating mga anak ay hindi mga laruan o pera, kundi ang ating oras at presensya. Walang anumang kayamanan sa mundo ang makakapantay sa pakiramdam ng isang batang ligtas sa yakap ng kanyang ama't ina. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At anong klaseng kwento naman ang gusto niyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang po sa ibaba at lagi po kaming nakikinig sa inyo.
Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,